Umapila naman si House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin sa otoridad na tutukan ang investigasyon sa pagkamatay ng isang mag-aaral sa Cavite dahil umano sa purga. Narito po ang report. Nanawagan si House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin sa otoridad ng malalimang investigasyon kaugnay sa pagkamatay ng isang grade 4 student sa Cavite dahil umano sa routine deworming activity. Dapat aniyang matukoy agad ang dahilan ng pagkasawi ng bata para hindi maalarma ang publiko. Posible rin aniyang masira nito ang magandang layunin ng programa at mapahina ang loob ng mga magulang na purgahin ang kanilang mga anak kung hindi agad kikilos at magpapaliwanag ang otoridad. Kaya mungkahi niya na isailalim ang bata sa autopsy. Kaya napaka-importante ng very aggressive, responsive at agad-agad uma-action ang ating kalihim ng kalusugan at ng departamento as a whole. Because it can affect the whole program. Imagine kung hindi na magpapurga yung mga bata. Yung effect mo, no? Sa development, sa utak, sa future ng bata dahil lang hindi sila napurga at an early age. I can facilitate and request the Department of Health to immediately come out and inform the general public. Dapat kasi ito, sinasabi namin sa publiko, yung initial investigation. Because ang hirap kung hihinto mo, pagkatapos hindi naman pala yun yung cause. Hindi aniya dapat gumawa ng anumang konklusyon ng walang buong medikal na investigasyon na magdudulot ng pagkabahala ng publiko. Dapat din aniyang kumilos ang DOH para masugpo ang pagkalat ng fake news. Paglilinaw ni Garin, ligtas ang mga gamot pampurga at hindi nagdudulot ng anumang malalang kondisyon. Now, in the case of this school in Cavite, maganda talagang matingnan. No? Kasi sa pagkakaintindi ko naman yung gamot na pampurga ay hindi naman siya nagkukos ng septic shock. There can be a possibility of an underlying illness. Ang makakasagot lang ito ay ang tamang investigasyon at tamang autopsiya. Ayon sa DepEd, lumalabas sa initial medical findings na septic shock ang sanhi ng pagkasawi ng paslit. Nakikipag-ugnayan na sila sa otoridad para sa investigasyon at tiniyak na patuloy na tututukan ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Ang DOH naman, ipinauubayan na sa DepEd ang investigasyon. Nanawagan din ng ilang grupo, kabilang na ang Teachers Dignity Coalition, na hintayin muna ang opisyal na resulta ng investigasyon bago lumikha ng anumang konklusyon para maiwasan ang paglaganap ng maling impormasyon. Ako po si Bien Manalo. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at sa iba pa naming social media pages.